Okay po, maganda topic natin. Okay, minsan naka-comment to ng kababayan natin. Bakit daw sila may mga sakit, hindi daw nagpapadoktor, pero gumagaling naman? Oh, walang pera pang check-up, pero kusa naman daw gumaling yung sakit nila. Paano daw to nangyari? Pwede ba yon gumaling nang hindi ka nagpapa-check-up? Explain natin. Okay? Merong mga 11 na bagay na makakatulong sa'yo gumaling ng kusa. Okay? Siguro, baka nanonood ka lang ng video ko, gagaling na. Pero syempre, mas maganda pa rin magpa-check sa doktor. Pero merong mga pagkakataon, talagang gagaling ng kusa yung katawan natin. Tingnan natin, ha? Number 1, kung ang sakit mo tinatawag na self-limiting illness. Pag self-limiting illness, kusa talaga gumagaling yung sakit na yon. Palagay natin sipon. May sipon. Ang sipon, usually 2 days, 3 days, 4 days, gagaling na yon. Kaya meron kang trangkaso. Diba? Trangkaso, nilagnat, 2 araw hanggang 5 araw. Simpleng trangkaso, gagaling rin dapat yon. Inom ka lang maraming tubig, bibili ka over-the-counter paracetamol. Minsan, hindi mo na kailangan magpa-check up doon. Yung mga may gastritis, nangangasim ang sikmura. Kung sanay ka na dito sa nangangasim sikmura mo, yung mga payo ko, kakain lang ng saging, inom lang ng mainit na tubig, bawas stress, gagaling na rin ang kusa. Yun eh. Yung mga LBM, nagtatae, self-limiting rin to. Ibig sabihin, pahinga lang, rest lang, gagaling din. Okay? So baka yun lang ang dahilan. Number 2, pwede ito yung natural course ng sakit. Kaya ka gumagaling. Ibig sabihin, ganun lang talaga yung sakit. Palagay natin, napilay ka. Natapilok, napilay. So, mga 1 linggo, 2 linggo yon, mamamaga. Pero gagaling din ng kusa. Basta walang bali yung buto. Di ba? May nervyos, nagpapanik, may problema sa bahay. Di ba? May problema sa boyfriend. Pero after some time, pag nasanay ka na sa nervyos mo, sa anxiety mo, gagaling din eh. Pag tumatanda, nawawala din. So, pwede rin talagang gumaling ng kahit hindi nagpapatingin. Number 3, pwedeng malakas ang immune system mo. Okay? Mga strong immune system. So, may mga tao talaga maganda yung genes eh. Bihira magkasakit. Pwedeng wala siyang bisyo, okay? Hindi uminom ng alak, hindi naninigarilyo, walang bisyo. Kaya kahit tamaan ng sakit, mabilis gumaling. Diba? Ibig sabihin, healthy sila eh. Fit na fit eh. Diba? Malakas gumaling, malakas immune system. May taong ganyan eh. May tao naman, masakitin, konting lang, naubuhan lang, magkakasakit na. So, pwede rin yon. Baka malakas immune system mo. Number 4, pwedeng previous experience. Sanay ka na dun sa sakit. Okay, sanay ka na dun sa sakit, kaya kaya mo na siya. Palagay natin, sumakit likod mo, nagbuhat ka, tapos pinapahinga mo lang, pinamasahe mo, sanay ka na dun eh. Na stiff neck ka, pinamasahe mo lang to, gumaling na. Minsan na frozen shoulder, hindi nataas yung kamay, pero alam mo na. So, pag alam mo na paano pagalingin yung katawan mo doon sa mga simpleng sakit, kahit yung mga panic attack, pag natuto ka na, yung mga pilay, yung mga konting sakit-sakit sa katawan, dapat kakayanin mo na yon. Number 5, pwede rin gumaling kahit hindi nagpapacheck up, yung mga magaling, laging positibo sila. Positive thinking, malakas magdasal, diba? Minsan kusa lang gumagaling eh. Meron din ganon. Number 6, pwede rin na nag-over-the-counter medicine ka, kaya gumagaling, di ba? Palagay natin, meron kang allergy. Allergy, di ba? Hindi makatulog, laging may sipon, masakit dito sa laging may tumutulong sipon. Baka umiinom ka ng anti-allergy, antihistamine. May ubo minsan, mild cough, baka nagka-cough syrup. May masakit, baka minsan nagpa-pain reliever. So, ito, over-the-counter lang. Pwede kayo gumaling ng kusa. Number 7, baka nag-alternative medicine. Lalo na sa probinsya, di ba? Wala naman doctors. Yung mga malalayong lugar, di ba? Puro halamang gamot, di ba? Yung turo ng mga ninuno natin. Meron din gumagaling. Basta,
mild lang ang sakit. Okay, wag lang yung malala na sakit. Number 8, bakit gumagaling yung mga iba walang check-up? Baka healthy ang kinakain nila. Right foods, tamang pagkain, very healthy sila. Baka yun ang dahilan. Number 9, baka maganda lifestyle. Okay? Baka sapat ang tulog ng pasyente. Okay? Kompleto siya exercise. Balance ang diet niya. Hindi siya overweight. Kaya kahit tamaan ng mga sakit, kayang-kaya. Di ba, may ibang tao, kahit matrangkaso, baliwala eh. Kaya. Minsan, 2 taon, 3 taon, never nagkakasakit eh. Meron naman iba, mahina, mabilis tamaan ng sakit. So, minsan nakukuha yan, tulad sinabi ko, healthy lifestyle, sapat na tulog, yung mga gamot na home remedies, nakukuha na yan. Number 10, baka malakas siya uminom ng tubig. Di ba, tinuturo ko sa inyo? Tubig lang, lunas na sa maraming sakit. Baka kompleto ka, good hydration. Baka 8 baso hanggang 10 basong tubig o 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kasi tubig lang, marami nang mapapagaling eh. Yung mga urinary tract infection, UTI, balisawsaw, kaya na ng tubig. Yung mga nangangasiman yan, gastritis, kaya na rin ng tubig yan eh. Diba? Yung na-stress, nervous, minsan tubig lang, pwede na yan eh. Mainit masyado, tubig din. Tubig sa sikmura. Marami nagagawa ang sapat na tubig, lalo na kung warm water. Maligam-gam na tubig para sa tiyan, para sa kidneys, napakaganda. Number 11, gumagaling kusa. Meron tayo tinatawag na placebo effect. Naturo ko na rin to. Anong ibig sabihin ng placebo effect? Kasi yung katawan natin, ginawa yan ng Diyos na para gumaling ka talaga eh. Diba? Basically, yung katawan natin magaling, papagalingin ka naman dapat talaga eh. Mag-a-adjust siya mag-isa. Yung placebo effect, ibig sabihin, baka meron kang iniinom na whatever na inumin, baka over-the-counter medicine o halamang gamot. Pero, pag iniisip mo na gagaling ka, pag iniisip mo, gagaling ako, nabasa ko, gagaling ako dito. Usually, gagaling ka talaga. Effective to. Kahit bigyan ka ng tableta na walang laman, magugulat kayo. Kahit isang tablet na kahit asukal lang siya, pinainom mo sa isang tao, sabihin mo lang, gagaling ka dyan, magandang gamot yan. Pero walang laman yun asukal lang yan. Pag pinainom mo sa kanya, mga 40% gagaling. Bakit? Iniisip niya kasi gagaling siya eh. Iniisip niya, may ininom ako. So, yung katawan mo, parang masusunod siya eh. Actually, nasa Bible yan, di ba? Sa Bible, sabi yan eh, di ba? Parang, if you believe it, parang if you believe that it will happen, it will happen. Pag kung ano yung faith mo na gagaling ka, gagaling ka. Kasi magaling yung katawan natin eh. So, pag isip mo, gagaling ka, lalakas ako dito, mawawala tong sakit, nawawala yung sakit. Pero pag iniisip mo, naku, hopeless na ako, may cancer na ako, malala na ako, o hindi na ako tatagal, ganito na, lalo kang nadidepress, lalong napapabilis. Diba? So, pwede natin gamitin ito, ang point ko. Pwede natin gamitin yung sariling mekanismo ng katawan para gumaling, matulungan kayo nang walang gamot. Ito nga, wala nga check-up, sarili mo lang eh. Tulad ng sinasabi ko, healthy lifestyle, di ba? Malakas na immune system, tamang inom ng tubig, sapat na tulog. Tulog napakahalaga. Minsan tulog lang, gagaling ka na. Tulog lang. Itulog mo 8 oras, 10 oras. Back pain, mga trangkaso, pulmonya, tulog lang. Kasi pag tulog ka, nakakapahinga yung katawan eh. Pero yung laging puyat, nako, hindi gagaling yun. Laging puyat, ang daming iniisip, ang daming galit, hindi gagaling. So, anyway, ito mga tips ko, ito lang yung mga possibility kung hindi malala yung sakit, diba? Dapat monitor mo pa rin sarili mo, self-care, pwede rin yun. Pero syempre, puwera sa gumagaling dito, meron namang pagkakataon, malaking tulong din naman ng doktor, diba? Pag seryosong sakit na, kailangan na natin ng doktor. Palagyan natin na stroke. Wala tayong choice na stroke, kailangan talaga sa ospital. Na heart attack.
Appendicitis, o operahan. O yung mga ganyan. Gallbladder, o operahan. Diba? Yung mga check-up, may tulong din naman. Yung maintenance na gamot, kailangan mo rin magpa-check kahit minsan. Kasi yung maintenance, napakahalaga eh. Yung mga blood pressure, kaya mo i-check mag-isa. Yung blood sugar, kaya mo rin i-check mag-isa. Cholesterol mo. Yung urinalysis, ma-check ang kidneys, kaya mo rin gawin. Pero yung mga maintenance, syempre, kailangan din magpa-check sa doktor. So anyway, in-explain ko lang sa inyo, ano tong mga magagawa nyo, lalo na kung kayo ay overseas worker, mag-isa lang, wala kayong mapuntahang doktor, o walang pera talaga pampa-check up, o hindi kaya, o minsan nagpa-check up na kayo sa doktor, parang hindi rin kayo happy. Marami din kasing mga sakit na kahit magpa-check ka sa doktor, parang may mga sakit, mahina rin ang gamutan ng doktor. Okay? May mga sakit na hindi ganun kagaling din yung medicine. Palagay natin irritable bowel syndrome. Meron ako irritable bowel. O, kahit magpa-check ako sa doktor, walang makuhang magandang gamot sa irritable bowel. Ano yan? Yung mga stress-related. Kahit yung mga depression, pwede yung antidepressant, pero hindi ka rin magiging happy masyado, even with antidepressant. Talagang sarili mo pa rin, psychology, marami pa rin talaga. So may mga sakit na hindi ganun kagaling ang medisina. Pero merong mga sakit, kayang-kaya ng mga doktor. Let's say high blood, mataas. O kayang-kaya babayan. Diabetes, maganda rin. Cholesterol, maganda rin. Yung mga opera, yung mga pulmonya, may antibiotic, yun, malaking bagay. May UTI, may bacteria, may antibiotic. So may mga sakit, maganda doktor. O yung mga opera, yung mga serious. Pero itong mga sakit-sakit sa katawan, yung mga mental health issues, yung mga stress-related, anxiety-related, minsan mahina ang gamutan eh. So yun lang po, para magkaroon kayo ng idea. Bakit yung iba hindi nagpapatingin? Siguro may tulong din yung mga videos natin. More than 5,000 na videos natin. Siguro pag pinanood nyo to, matuto kayo paano alagaan yung sarili nyo, mas gagaling kayo, mas makakatipid pa kayo. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Thank you.